Nagtungo siya sa ilog upang kumuha ng tubig. Doon niya nakita ang patong-patong na bato na hindi niya dating napapansin. Para itong altar, may mga sariwang bulaklak at maliliit na pagkain na para bang alay. Napansin niyang nakapwesto ito sa tapat ng isang puno ng balete. May pakiramdam siyang dapat ay hindi niya iyon galawin, pero dala ng pag-usisa, tinanggal niya ang isa sa mga bato at sinilip kung may laman sa ilalim. Wala siyang nakitang kahit ano. Parang nanghihinayang si Ernesto dahil wala siyang nakita. Biglang bumagsak ang mga bato, kasama ng bulaklak at pagkain na nakapatong doon. Nagulat si Ernesto sa kanyang nagawa. Imbes na ayusin nagmamadali siyang umalis sa lugar at hindi na sinubukang gumawa nito. Mula ng gabing iyon, nagsimula na ang mga kakaibang bagay para kay Ernesto. Tuwing 12:00 ng gabi, paulit-ulit ang naririnig niya ang maihinang hakbang sa bubong. Minsan, tila may gumagapang sa ilalim ng kanyang kama. Isang gabi, gumising siya at nakita ang kanyang mga gamit sa kusina ay nagliliparan sa sahig na tila may mga batang naglalaro. Nagsimula na rin siyang managinip ng tila mga bata. Mga maliliit na nilalang na may matatalas na ngipin, mapupulang mata at balat na parang galing sa kahoy. Sa panaginip, kinuha nila ang kanyang kamay at hinihila siya papunta sa kakahuyan. Sa huling bahagi ng panaginip, natumba siya sa isang madilim na butas sa